Sa gitna ng malamig at mahamog na lungsod ng Baguio, nakatayo ang isang lumang mansyon na may kakaibang presensya. Maraming bumibisita para sa ganda ng arkitektura, ngunit mas marami ang naakit dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Ito ang Laperal White House, isang mansyon na pinamumugaran daw ng mga multo. Ang bahay na ito ay itinayo noong 1920 ng mayamang pamilyang Laperal. Isa itong simbolo ng yaman at impluensya sa Baguio noon. Ngunit dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at dito nagsimula ang mga trahedya. Ginamit ng mga sundalong Hapones ang mansyon bilang kanilang himpilan. Maraming sibilyan ang pinahirapan at may ilan pang pinaniniwala ang pinatay sa loob ng bahay. Bukod sa digmaan, may mga ulat ding ilang miyembro ng pamilya Laperal ay namatay ng maaga, kabilang ang isang batang babae na sinasabing nasawi sa aksidente. Dahil dito, naging palaisipan kung ang mga kaluluwa ng mga yumao ay nanatili sa loob ng bahay, nakagapos sa kanilang nakaraan. Pagpasok pa lang sa Laperal White House, agad mong mararamdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Para bang may mga matang nakatingin mula sa dilim ng mga silid. Isa sa pinakakilalang multo dito ay ang batang babae na madalas makita sa veranda. Nakasuot daw siya ng puting bestida, nakatayo, o minsan ay naglalakad. Ayon sa kwento, siya raw ay anak ng isang laperal na maagang pumanaw sa isang trahedya. Maraming turista ang nagulat nang makita siya sa mga litrato kahit wala namang batang kasama. Mayroon ding ulat tungkol sa isang babaeng multo na nakasilip mula sa bintana. Kapag nilapitan mo, bigla itong naglalaho, ngunit may naiwan daw na malamig na simoy ng hangin. Ang iba na may nakaririnig ng mga yabag sa hagdan, kahit wala namang taong umaakyat. May mga guard at caretaker na nagsasabing nakakakita sila ng anino ng sundalong Hapones na paikot-ikot sa ikalawang palapag. Madalas daw itong nakatayo malapit sa bintana, nakamasid sa kalsada. Tila nagbabantay pa rin kahit matagal nang tapos ang digmaan. Ang iba na may nagkwento ng mga boses at iyak na nagmumula sa loob ng bahay. May bigla ring nagbubukas at nagsasara ng pintuan. At minsan ay naririnig ang pagkalansing ng basag na pinggan o kaldero mula sa kusina. Maging ang mga paranormal investigators na bumisita sa Laperal ay nagsabi na nakaramdam sila ng matinding presensya. Ang ilan ay gumamit ng mga spirit box at EMF detector at lumabas daw ang malinaw na sagot mula sa mga espiritu na naninirahan sa loob. Matapos ang digmaan, naiwan ang bahay at matagal ding napabayaan. Noong mga nakaraang taon, binuksan ito para sa publiko bilang tourist attraction at naging art gallery rin ng bamboo at woodcraft. Ngunit kahit nasubukang gawing makulay ang kasaysayan nito, hindi pa rin natatanggal ang reputasyon ng bahay bilang isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Para sa ilan, kwento-kwento lang ang mga multo sa Laperal White House. Ngunit para sa mga nakaranas ng kababalaghan, hindi maikakaila na may kakaibang enerhiya sa loob ng mansyon. Ang tanong, totoo nga ba ang mga multo? O dala lang ng imahinasyon at kasaysayan na bumabalot sa lugar? Ito ang Laperal White House ng Baguio, isang mansyon na puno ng trahedya, misteryo, at kababalaghan. Ikaw, may lakas ba ng loob na pumasok dito sa gabi? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share. PH Fact Vault nagsasabing, sa bawat gusali at puok ng ating bansa, may kwento ng hiwaga na naghihintay madiskubre